Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Bulagaang pag-aresto kay Bato, nauwi sa bulagaang pagpapatalsik kay Soto. Misto lang mabilis na nagbago ang ihip ng hangin sa Senado matapos mauwi umano ang tensyon kaugnay ng planong pang-aresto kay Senator Bato de la Rosa sa biglaang pagpapatalsik kay dating Senate President Tito Soto sa liderato ng mataas na kapulungan. Sa gitna ng kumakalat na ulat tungkol sa umano'y ICC warrant laban kay Senator Bato, umugong ang kontrobersya matapos mabunyag ang aligasyon may palihim na koordinasyon na ganap sa loob mismo ng Senado kaugnay sa planong operasyon laban sa senador. Ayon kay Senator Amy, sinabi umano ng ilang tauhan ng NBI na sila ay pinapasok, pinakain at pinayagang manatili sa opisina ng nooy Senate President Tito Soto habang hinihintay umano ang operasyon laban kay De La Rosa. Sabi ni Senator Amy, ang nakakapagtaka talagang sinasabi ng mga NBI, hindi ko naman sila kayang pagalitan. Sabi nila, nag-coordinate daw sila sa Senado at hinayaan daw at kinumbida daw sila ng dating Senate President. Sabi ni Senator Amy. Dagdag pa niya, pinakain pa doon sa kanyang opisina at inanyayahan na doon tumambay. Ay, nako. Lalong umiinit ang usapin matapos lumabas ang liham mula sa Office of the Senate Sergeant at Arms na inihanda bilang tugon sa direktiba ng bagong halal na Senate President Alan Peter Cayetano upang ilahad ang sequence of events kaugnay ng nangyari sa Senado noong Mayo 11. Sa naturang liham, nakasaad na bandang alas 7 ng umaga ay nakipag-ugnayan umano ang NBI-NCR Chief upang i-coordinate ang arrest order. Ayon pa sa dokumento, napagkasunduan umanong isasagawa lamang ang pag-aresto kapag naipakita ang warrant as per guidance of former Senate President Vicente Soto III. So alam niya, dahil may guidance na nakasaad din sa liham. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President. Oh, alam! Sabi niya ngayon, wala akong alam dyan. Nalaman ko na lang nung nagkakagulo sa labas, sa loob ng Senado. Ganon ang kanyang payag Ay, nako. The warrant of arrest was shown to the former Senate President, but, ito ang matindi, but, copies were not allowed to be distributed. Bakit? Pakita nyo sa madlang people para malaman namin kung genuine or hindi. Ano ba? Dahil dito, umugong ang samot-saring reaksyon at spekulasyon online, lalo na matapos ang mabilis na pagpapalit ng liderato sa Senado. Sa naging botohan kabilang si Senator Bato de la Rosa sa 13 senador na bumoto upang mailuklok si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President, botong naging sapat upang mapalitan si Soto sa pwesto. Ay, nako. Grabe, ano? So, sige. Todo deny pa si Senator Soto. Kanina, may vlog ako, sinasabi ko nga, baka naman hindi pwedeng gawin yan ni Senator Soto na hindi niya alam. Kaya lang ito, Sergeant at Arms nagsasabi na nag-coordinate ang NBI, alam ng Senate President. NBI Director nagsasabi na nakipag-coordinate ang mga agents ng NBI sa Senate President. Ito ngayon, Senator Amy,
nagsasabi, nakausap niya ang mga NBI na nag-coordinate sila. Doon pa pinakain, doon pa pina-standby. So, bahala ng taong bayan. Basta ako, I am of the perception na alam ng dating Senate President ang pangyayari. Ngayon na lang siya todo deny. Parang ganun din yung alleged 5 maleta na na-deliver sa kanya, todo deny din siya. So, bahala na kayo na mag-decide on your own kung nagsasabi ba ng totoo o nagsisinungaling si Senator Vicente Soto. Ako, mas naniniwala ako dito sa mga yung payag ng Sergeant at Arms ng Senado, payag ng NBI Director, yung informasyon ni Senator Amy, mas naniniwala ako doon. So, ayun, hintayin natin ang pumayag na according to NBI Director, may usapan na ang NBI at ang Senado na yung siyam na NBI agents na na-cite in contempt is under na sa custody ng NBI. So pumayag din ang NBI Director na huwag na nilang pilitin na arestuhin si Senator Bato despite sa sinasabi na may warrant of arrest dahil under na ng protective custody ng Senado si Senator Bato. Sana nga ganon ang mangyari para hindi magkagulo. At hintayin na lang natin ang proseso. Ang tamang proseso, ulit-ulitin ko itong ipaliwanag para maintindihan ninyo. Kahit totoong may warrant of arrest na ang ICC, dapat ang Marcos Jr. administration, DOJ ba, NBI ba, police ba, dalhin sa korte, kahit saang korte, yung ICC warrant of arrest. At ang korte na natin, ang judge na natin, mag-determine ng parameters kung sapat ba yung ebidensya na nakalagay doon na maisyuhan ng warrant of arrest si Senator Bato. Kung gawin nila yon at hintayin ang magdesisyon ang Philippine courts, wala pong problema. Sabi ni Senator Bato, handa siyang sumagot. Kung patawag siya sa korte, punta siya sa korte. Huwag lang yung diretso na ala Tatay Digong na pusasan siya at isakay sa eroplano, ikidnap, dalhin ulit sa ICC. No way. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Natagaan na mo og yero. So mag-atop na ni siya karon. So mao na ni ang iyang atupan karon ni Kuya sa natagaan na mo og yero. Patindog siya og balay. O karon humanag yun sa pag-atop ang among gihatag nga hero sumo na ni. Humanag yun ka nang nakaatop na gyud ang mga tao nga gitabangan sa yero.
So dili na gid sila ulanan ani. At sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin nga dili na may maulanan kay nailisda na among sin nga buslot sa bag-o. So dako kayo mong pagpasalamat sa labaw makagagahom Mm. ug sa naghatag sa sin. Dili pa gid may kapalit sa sin tungod kay wala ni kwarta nga ikapalit ug wala nagtabang sa sin dili pa gid may makaatop. Oh, so salamat kayo ya. Salamat kayo.